Magandang gabi, Pilipinas. Bayan patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang bagyong Krising na sa ngayon ay nasa silangang bahagi na ng Virac, Catanduanes. Posible ring lumakas pa ito hanggang severe tropical storm ngayong paparating na weekend. Sa ngayon, inaasahan ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa epekto ng bagyo sa habagat. Yan ang ulat ni Rod Lagusad, live. Rod. Dayan, Audrey, Dominic, base sa 5 p.m. weather bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang Tropical Depression Krising sa layong 625 km sa silangan ng Virac, Catanduanes. Taglay nito ang lakas na hangin na aabot sa 45 km per hour at pagbugso na aabot sa 55 km per hour. Ang naturang bagyo ay kumikilo sa direksyong Kanluran, Timog Kanluran sa bilis na 20 km per hour. Inaasahan na mas lalakas pa ang Tropical Depression Krising, ang pangatlong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at maging isang tropical storm bukas. At sa araw ng Biyernes, inaasahan na pinakamalapit ang bagyo sa kalupaan, partikular na sa Northern Luzon. Mula naman Biyernes hanggang Sabado ay inaasahan na posibleng mas lumakas pa ito bilang severe tropical storm. Pero bago nito, habang papalapit ang bagyo ayon kay Pag-asa Weather Specialist Jan Manalo, inaasahan na papalakasin pa nito ang hanging habagat lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Yung tropical depression kasi meron niyang extension ng mga cloud, tinatawag natin na cloud bands, at yun yung nagbibigay ng maulap na kalangitan ngayon sa Bicol region at sa eastern part ng Visayas. Ibig sabihin mataas yung tsansa ng mga pagulan at mas tataas pa at dadami pa yung mga lugar na magiging maulan sa mga susunod na araw. Anya kanilang nakikita na ngayong araw hanggang bukas ng tanghali ay may yellow warning o yellow rainfall warning sa naturang mga lugar. Kasama rin na maaaring maapektuhan nito ay ang kanlurang bahagi ng bansa kung saan posible ang localized flooding lalo na sa mga mabababang lugar. Habang may mga lugar rin na makakaranas ng orange rainfall warning kung saan posible ang malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Tropical depression kasi meron niyang extension ng mga cloud, tinatawag natin na cloud bands, at yun yung nagbibigay ng maulap na kalangitan ngayon sa Bicol region at sa eastern part ng Visayas. Base sa una ng 11 a.m. weather update, nakita ng Pag-asa ang posibilidad na maglandfall ito sa bahagi ng Babuyan Islands. Ayon kay Manalo, maaari ding mabago ang track nito at bumaba ito sa bahagi ng mainland Cagayan o Isabela o tumaas sa bahagi ng probinsya ng Batanes, depende sa iba pang atmospheric system na maaaring makaapekto rito. Habang pagdating naman sa posibleng pagtataas ng tropical cyclone wind signal, ayon sa Pag-asa, nakaantabay sila sa paglapit ng bagyo na sa ngayon ay nasa malayo pa. Hindi naman inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na lumakas pa ito bilang typhoon category habang papalapit sa bansa. Samantala, tinitingnan din ng Pag-asa ang posibilidad na isa pang bagyo ngayong buwan ng Hulyo ang mabuo sa loob ng PAR. Dayan, Audrey, Dominic, maaari nang itaas o ayon dito sa 5 p.m. weather bulletin ng Pag-asa ay maaring itaas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa bahagi ng Cagayan Valley ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Kapag nanatili ng bagyo ang pakanlurang direksyon nito o lumaki ang radius nito, habang hindi rin inaalis ng ahensya ang posibilidad na magtaas ng signal number 1 sa probinsya ng Catanduanes. Dagdag pa ng Pag-asa, maaring magtaas sila hanggang signal number 3 o 4 dahil sa bagyong Krising. Paalala naman ng Pag-asa, huwag lang tumutok sa tropical cyclone update na inilalabas ng ahensya, kundi tumutok din sa iba pang weather update na inilalabas ng ahensya. Katulad na dyan yung heavy rainfall warning at localized thunderstorm. Kaugnay nito, nakataas ang blue alert status sa National Disaster Risk Reduction and Management Council Operations Center para masiguro ang maayos na koordinasyon ng iba't ibang mga ahensya. Ayon sa Pag-asa, maaaring lumabas ang bagyong Krising sa loob ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng hapon o gabi. Dayan, Audrey, Dominic. Alright, maraming salamat, Rod Lagusad.